Ipinagdiriwang natin tuwing Agosto ang buwan ng wika. Pero bakit nga ba taon-taon natin itong binibigyang pugay? At ano ang pinagmulan nito? Kasama natin ngayong araw, napakahalagang panauhin, Commissioner ng KWF o Komisyon ng Wikang Filipino, Benjamin Mendillo. Beautiful day, Sir Benjamin. Sir Ben na lang itatawag namin Opo, sa iyo. opo. Opo, magandang umaga po sa inyo lahat at sa inyong mga masugid na taga-subaybay. Magandang umaga po. Ang ganda. I love this segment. Okay, so... Buti lang wala si Mo, no? Oo. Agosto, buwan ng wika. Pero before we celebrate it as a month, linggo ng wika lang siya, right? So can you tell us, sir, paano ba nagsimula itong pagdiriwang ng una linggo ng wika, tapos naging buwan ng wika? Galti yan, Miss Anne, no? Nagsimula yan ng tama ka, linggo ng wika muna yan, noong 1946, na sa pamamagitan ni Presidenteng Sergio Osmeña. Subalit noong panahon naman ni Pangulo Magsaysay, ito ay minove niya mula March 27 to April 2. Ito ay para sa pagtanaw doon sa pagkilala sa kaarawan naman ni Francisco Balagtas. Subalit noong lumaon, noong panahon naman ng 1997, panahon ni Pangulong Ramos, ay ginawa itong buwan ng wikang pambansa. At itinaon yan sa Agosto. Oo. Opo, tayo lang po ba yung bansang may buwan ng wika? Marami. Lahat ng mga bansa, karamihan ay kanilang pinagdiriwang ang kanilang mga wika. Halimbawa, sa Amerika, may English language day din sila. Chinese, ganun din. Meron sila at pinagdiriwang nila ito. At ito ay hindi, kumbaga ay extraordinaryong ginagawa sa lahat Pero ng ito mga ay bansa. parang isang araw lang na celebration for other countries? Pero Or tayo, month lang? parang Tayo isang lang buwan, ba? ang haba ng Isang sa buwan? atin. Tama po kayo dyan, Miss Anne, Sir Paulo. Sa atin, mahabaan. Oo. Kasi ito ay mahaba kasi yung naging, yung kultura kasi natin masyadong, kumbaga ay natakpan ng iba't ibang mga wika. Kaya, kumbaga yung gayon na lamang yung ating dapat na pagdiriwang ganun kahaba para lalong kumintal yung ating pagpapahalaga sa wikang Pilipino o wikang pambansa. Alam naman natin po na ang dami natin dialekto. Lahat ng mga region natin parang may sarili silang dialect. And kapag buwan ng wika, normally, ano po yung sineselebrate po natin? Yung wikang Filipino o pati na rin ba yung mga dialekto ng iba't ibang reyon? Tama, magandang tanong yan, Sir Paulo, Dahil nga ang dialekto ay yan ay mga variasyon ng wika So ang ating pinagbibigyang pugay ngayong buwan ng wikang pambansa ay ang wikang Filipino, ang pambansang wika ng Pilipinas. At syempre kaalinsabay nito ang lahat ng mga katutubong wika sa Pilipinas. Kaya nga ang tema ng ating buwan ng wikang pambansa ay nakapasok diyan yung pagpapahalaga sa lahat ng mga katutubong wika sa Pilipinas sapagkat ito ang nagpapalakas sa wikang Pilipino. Ang wikang Pilipino mismo ang mukha ng lahat ng mga wika sa Pilipinas. Na-mention mo yung tema, And yung tema ngayong taon, paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ano ang kahulugan ng theme natin this week? Malinaw sa tema natin na ang Pilipino at mga katutubong wika ay instrumento natin bilang isang bansa sa isang malinaw na diskurso. Ang paggamit ng mga wika natin, hindi lang ang wikang Pilipino, na kumakatawan sa lahat ng mga wika, ito ay maaari natin maging lunsaran sa pagkakaisa ng bansa at pag-unlad ng ating bayan. Sir Ben, maraming, na-mention ko kanina, maraming dialekto po. At mayroon nagsasabi na yung Tagalog lang talaga yan. Dapat hindi siya Filipino, pero ginawa natin pambansang wika. Ano po yung kasaysayan nito? Bakit naging, base sa Tagalog, ang wikang Filipino? Sa tingin ko, sasagutin din sa pamamagitan, Sir Paulo, ng mga saligang batas natin. Noong 1896, dun sa saligang batas ng 1896, yung sa Biak na Bato, sinabi nila dyan ang wikang opisyal na gagamitin ay Tagalog. At nang lumaan noong 1935, sinabi ng Commonwealth Act na bubuo ng isang hakbang upang makabalangkas ng isang wikang pambansa.
At noong nakaraan isang taon, pagkaraan ng 1935-1936, nabuo ang Surian ng Wikang Pambansa. At pagkaraan niyan, nakabuo ang Surian ng Wikang Pambansa ng isang wikang pambansa sa pamamagitan ng nakabatay sa mga katutubong wika at natukoy nila ang wikang Tagalog. Ngayon, meron tayong 8 pangunahing wika. Yun yung mga katutubong wika. In fact, meron tayong 135 na wika sa Pilipinas. At ang naging batayan noong 1936 ng Surian ng Wikang Pambansa ay ang Tagalog. Kaya ang Tagalog ang naging batayan dahil sa lawak ng panitikan nito, ang mga nakilala mga bayani ay gumagamit ng Tagalog at ito yung ginagamit na diskurso. Ang sentro ng kapangyarihan ng mga panahon na yun ay nandito sa Maynila at ang Pangulo ng Pilipinas dati ay si Quezon na Tagalog, kaya namayagpag ang Tagalog. Alam mo, fast forward tayo to today, no, to modern times, kasi ngayon may social media na eh. So, 'di ba? Mas exposed na yung mga kabataan sa iba't ibang languages and mga reels, 'di ba, na nagtuturo ng mga. Actually ngayon merong TikToks lang ang tinatawag. So yung mga Marites, The Serve, For the Person, yung mga ganyan na parang dito nakikita yung evolution ng wikang Filipino eh. Paano ba nakakaapekto yung social media sa evolution of our language? Malaking gampanin ng social media sa pagkakaroon ng iba't ibang mga katawagan sa pang-araw-araw na ginagamit ng mga kabataan ngayon. Ang mga bata ngayon, hawak nila ang cellphone nila. Humigat magbangon sila, hawak nila ang cellphone nila. Kahit saan sila magtungo, hawak ang cellphone nila. So expose sila sa mga uri ng mga media. At nakakaapekto ito. At isang malaking hamon naman sa komisyon ang ganitong mga bagay sapagkat habang nagiging lumalawag ang kanilang bokabularyo sa mga ibang mga wika, natatabunan naman yung wika natin. Yan yung threat, kumbaga, na sa tingin ko nanganganib ang wikang Pilipino sa ganyang mga bagay. Alam ko na sinabi niyo pong threat po siya. Pero may update po. Na-update po ba ang wikang Pilipino? Kasi nakita na nga natin, I believe, sa Oxford yung salitang gigil nasama na po sa dictionary ng Oxford. If I'm not mistaken po, yung Oxford data yon. Yung wikang Filipino po ba? Na-update rin po ba? Meron tayong dictionary wikang Pilipino. At yung mga pinapasok natin mga salita dyan ay mga ginagamit natin mga pambansa na mga general terms yan. So yung mga sinabi kanina ni Miss Ann ay mga linguistic fad yan. At malayo pa siguro ang aabutin yan bago makapasok sa ating general dictionary sapagkat kailangan pa niyan dumaan sa isang normalisasyon, sa isang kodifikasyon at konvensyon bago ito pumasok sa ating general dictionary. Lumilipas din ito eh. Ito yung katangian ng isang wika, yung pagiging dynamico nito. I was asking, I was asking si Sir Ben kanina sa makeup room na anong masasabi mo ngayon kasi yung mga kabataan, yung mga Gen Z and younger generation, mas sanay silang magsalita ng Ingles kesa sa Tagalog. Speaking from experience kasi yung anak ko and yung mga kaklase niya sa school, Looking at myself. hirap sila sa Filipino. And then, okay sila. Nagsastruggle sila there. And then, okay sila sa English. Diba? Paano ba natin matutulungan yung mga kabataan ngayon to, level up yung skill nila sa pagtatagalog? Magandang tanong po yan, Miss Ann. Sa palagay ko, ang sagot ko dyan ay dapat magsimula ang kausayan, kasanayan, katatasan sa wikang Filipino o Tagalog sa bahay. Kailangan ginagamit sa bahay ng mga magulang ang kanilang mga wika sapagkat maikli na lamang ang panahon nila sa eskwelahan. Halimbawa, 1 oras lang ang kanilang asignatura sa Pilipino. Paglabas nila, Ingles na naman ang patakarang pangwika sa kanilang eskwelahan. At ang kanilang medyang hinaharap ay puro Ingles. Wala mga programang naka-Pilipino. Maliban lamang sa mga prime time ng mga balita ay maririnig mo ang Pilipino. So, kakaunti lamang ang panahon. Kaya mas maraming dapat kapag uwi nila ng bahay at pagpasok at paglabas nila, dapat ay ginagamit nila ang Filipino. Sir Ben, sa panig ng KWF, ano pong ginagawa ng KWF para maipush talaga ang wikang Filipino? Kasi na-mention nyo nga kanina,
napakadaming challenges ng wikang Filipino, especially sa media landscape po natin. Maraming hamon, ano. At nakakalungkot 'yon sapagkat tayo mismo ang mga Pilipino, tayo ang hindi gumagamit nito, ano. Tayo pa ang iginigiit pa natin ang paggamit ng Filipino. At yan ang isang malaking hamon. Kung tututusin, kung lahat tayo gumagamit ng Filipino at hindi na kailangan pang magbigay ng promosyon sa paggamit ito, bakit pa kailangan ng komisyon? Ano? Itinatag ito para lamang ipakita na dapat gamitin natin ang wikang Pilipino hindi lang sa iba't ibang ahensya at instrumentalidad ng ating pamahalaan, pati sa madla. Dapat ay ginagamit ang Pilipino. Ano bang intervention na ginagawa ng komisyon? Una, dun sa mga nanganganib na wika ay kami ay pumapalaot doon at binibigyan namin sila, tinuturuan namin ang mga elders, ano, naturuan ng kanilang mga nakababatang henerasyon upang masagip at lalo pang gamitin ang kanilang mga wika upang hindi maglaho ito. Sa atin naman dito sa sentro, ano, mahalaga na makadevelop tayo, makabalangkas tayo ng mga programa na magpapalakas sa wikang Pilipino. Dati mayroon pa mga palabas ng pambata. Halimbawa yung Batibot, meron yung dati. Ngayon wala na yun, puro Thomas and Friends lang. Ano? So That's true isa though. yan, di ba? Kasi ano yun language formation yan eh. Yes. So kung ang yung pre-linguistic level nila ay natutuhan nila ay English, mahihirapan na sila ulit mag-adapt sa wikang Pilipino. Kanina na-mention mo, Sir Ben, na kailangan para matutong magtagalog yung bata, magsisimula dapat ito sa bahay. Sa mga magulang na nanonood sa atin ngayong umaga, ano ang advice mo para sa kanila? Ibalik ang Batibot. Oh. For the parents who are watching. Unang-una, dapat po ay, dahil ang mga mag-aaral natin, meron silang mga asignatura sa Pilipino. Umupo tayo at buksan ang aklat. Tignan natin, ituro natin yung aklat na ito kasamang ating anak. At ating ituro sa kanila ito sa Pilipino at gamitin natin sa praktikal na pamaraan kung paano ginagamit ang Filipino. Dapat makita rin nila yung katatasan natin sa Filipino sapagkat doon din magbubunsod yung pagmamahal sa ating wika. Gusto ko lang po balikan, na-mention niyo po kanina yung mga endangered languages, yung mga wika na nawawala na dahil medyo, I guess, hindi siya ginagamit. Bakit po siya nawawala at anong kailangan natin gawin para i-ensure na nandun pa rin or hindi mawawala yung heritage po natin? Magandang tanong. Maraming mga salik o factors kung bakit nawawala naglalaho yung mga wika. Una, sa pamagitan ng migration. Sapagkat wala na silang makain, wala na silang kabuhayan, o kaya hindi sila naabot ng gobyerno, kailangan nilang lumipat ng lugar. Meron namang salik na pagdating namin doon, magdodokumento, nandun yung mga tao, subalit wala na yung wika. So inadapt naman nila yung isang dominanting wika para makasurvive, para mabuhay sila. Yung pangatlo naman ay napupwersa silang umalis dahil yung kanilang ancestral domain ay sinasakop ng ibang kapitalista. Ano pong halimbawa ng mga wikang nawawala na po? Yung Villa Viciosa, Agta, meron tayong mga pamantayan kasi. Yung mga negritos na mga wika, nawawala sila. 6 na sa aming talaan ang nawala, at hindi na sila na-dokumento. Kaya bahagi ng intervention namin ay dinodokumento namin. Gusto naming malaman kung sila ba ay safe, vulnerable, endangered, critically endangered, severely endangered, extinct. Yan yung mga pamantayan na ginagamit natin para malaman kung ilan pa ba yung mga tagapagsalita nito. Halimbawa, sa isang lugar, ang nagsasalita na lamang ay 10 na mga elders. Kailangan madokumento sila. At ang intervention, kailangan yung mga elders na ito na meron silang dala-dala nilang wika. Kailangan maituro agad nila ito sa nakababatang henerasyon para hindi mawala. Meron dyan 3, 4 na lang na nagsasalita. Minsan 1 na lang. Kailangan idokumento mo siya. Ang hamon ay kailangan ma-dokumento siya at maituro mismo yung talino mismo at karunungan na mayroon ng wikang ito. I feel like one of the things na nawawala rin sa mga bata. Filipino. Because nga, huwag ka magulo, hirap na nga ako magsalita. Pero one of the things na nawawala sa kabataan ngayon, yung pagsabi ng po at opo. Because nga, ma-English na sila eh.
'Di ba? So they're more like first name basis. As nawawala tama na po. rin yung parang Tama, although they're respectful, pero yung po at Values yan eh. opo, Oh. nawawala Values natin na, yan. no? Tama po Oo. yan. Ano? Nawawala yan sapagkat walang ganyang cultural entity ang Ingles. At yan ay isang uniko, unique yan eh, na katangian natin na kultural. Pati yung pag may dalawang nag-uusap, tapos yuyuko. Di ba? Pagdadaan, mga ano yan eh, mga kakaibang mga kultural na halagahan yan, values natin yan. Kaya, kasama kasi sa isang wika ay yung kultura. Kung kulturang Ingles siya, matatangi mo rin yung kulturang yun eh. Kaya kung mas malakas yung kulturang ina-adapt mo, yun ang mismong makukuha mo sa sensibilidad mo. Yeah. Kapag nag-aaral po kayo ng Nihongo, ng Korean, ng Hangul, at iba't ibang mga lengguwahe, kahit Spanish, yung mga language po na yun, mga wika po na yun, may mga standardized test, levels, at talagang sinusulong sa mga dayuhan. May mga programa ba tayo na parang ganun, na mga standardized na talagang tinuturo sa mga dayuhan? Kasi kahit tayo ata po may sarili silang standardized testing and teaching platform para lang sa wika nila. Is there any push galing sa KWF na talagang sinusulong ang pagturo ng wikang Filipino sa mga dayuhan or pati na rin sa mga hindi sanay sa Filipino? Meron tayo niyan, Paolo, kasama ang DepEd, ang Kagawaran ng Edukasyon sa pagsusulong ng mga pamantayang pang-edukasyon, lalo na sa pagbibigay ng ortografiya, ito yung spelling system, sapagkat yan ang batayan para maisulat ng maayos. Pati ang gramatika at linguistika nito dapat ay maayos. Yan ang tungkulin ng komisyon, ang magsagawa ng mga pamantayan, pagsulong, pagbalangkas ng mga ortografiya at mga panitikan na maaaring gamitin, gayon din ang mga gramatika. Wastong gramatika, wastong gamit ang mga salita. Yan ang mga pamantayan na binibigay namin. Sa educational sector naman, meron yung mga programa sila para sa mga foreigner. Merong special Filipino na ibinibigay. Ito yung ginagamit yung Filipino, ang media na ginagamit ay English, teaching Filipino. Teaching Filipino grammar. Ganyan ang ginagawa, basic Filipino grammar, o basic survival Filipino, ang tinuturo sa mga foreigners. So may mga pamantayan din tayo. Yan ang trabaho ng komisyon. Meron akong question. I don't know if it's proper to ask, but kasi sometimes parents, kaya nila mas tinuturuan mag-English yung mga anak nila kaysa sa Filipino. Sinasabi nila kasi when you graduate, when you enter the real world and look for a job, mas magiging advantageous for you if you are well-spoken in English compared to actually, Tagalog. If I'm not mistaken po, yung term po na ginagamit doon is that kapag pumasok ka sa negosyo, yung lingua franca, English daw. Totoo po ba yan? Yan ang sa tingin ko, misnomer yan eh. And how do we break that? Sa tingin ko, unang-una, nasa Pilipinas tayo. So, meron din kasing, halimbawa, hindi ka marunong mag-Ingles. Tapos, ikaw in-interview ng human resource. Tapos, hindi ka bibigyan ng option na gamitin yung vernacular mong wika. So, magiging disadvantageous yun doon sa tao, hindi siya makakapasok ng trabaho. So, yun ay isang malinaw na diskriminasyon, na discriminate siya sa sarili niyang bayan at sa sarili niyang wika. At ginamit pa yung Ingles. Kaya ang hamon din sa mga multi-corporation na mga kumpanya, dapat ay meron din sila mga formularyo na magbubukas daan sa paggawa, sa labor, na pwedeng gamitin yung Filipino sa pag-i-interview ng HR. Gayun din sa halimbawa sa gobyerno, meron sa civil service, dapat may ganoon ding formularyo na nagbubukas sa kanila gamit ang wikang Filipino sa isang interview. At sa palagay ko rin yung edukasyon importante din doon kasi minsan may mga tao na nag-a-apply na mahina talaga sila sa Filipino or minsan nawawalan sa ng oportunidad dahil hindi sila marunong mag-Filipino na maayos. And that leads me to yung question ko. Yung edukasyon ba natin, in general po, when it comes to sa pagturo ng wikang Filipino, sa palagay niyo po ba is not being implemented well enough or hindi lang talagang binibigyan
any more importance sa matter na to. Sir Paulo, ang masasabi ko dyan ay napakahuhusay ng mga guro natin sa Pilipino. Ngayong buwan ng wikang pambansa, amin silang itinatanghal sapagkat sa kanilang mga paaralan at universidad, may kanya-kanya sila mga malikhaing mga gawain para palakasin ang ating wikang Filipino at pag-alala sa kahalagaan ng wikang pambansa. Sa tingin ko, ang nagiging hamon ng mga guro sa Pilipino ay ang pagkaraan nilang magturo sa kanilang silid-aralan ay naka-expose sila sa iba't ibang mga media, At doon na lamang sa silid-aralan lamang nila na paghuhusay yung paggamit ng Pilipino. Meron tayong viewer sa YouTube na nagpadala ng message, si Ramon's Rising Star. Sabi niya, dapat kasi sa grade school pa lang, intense na yung program sa Tagalog o Pilipino. Then sa higher grade level, English or other language could be introduced. Ang problema sa atin, pwedeng Taglish sa classrooms, pero most of our textbooks are in English. So yun ang sabi ng ating Actually, viewer on YouTube. speaking of school, gusto ko lang balikan yung quote ni, allegedly, quote ni Jose Rizal. Sabi niya po, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas masahol pa sa malansang isda. Now, sinabi daw po yan ni Gat Jose Rizal, and I just want to know, was he the one who actually said it, Sir Ben? Walang kumpirmasyon ayun. sa kasaysayan. Okay? Sapagkat si Jose Rizal ay talagang isang biyasa sa pag-Espanyol. At lumabas na lamang ang mga katagang ito noong siya'y nawala na. At sa palagi ko, sa isang yugto ng panahon ay sa isang kaisipan niya, yan ang gusto niya sabihin din. Sapagkat sa kanya mga sinulat naman, makikita natin na Espanyol pa rin ang kanyang ginamit na medium. Ang Noli at El Fili, naka-Filipino, ang kanyang obra maestra ay naka-Espanyol. At ang mga nagsalin nito ay halimbawa sila Bonifacio, ang mga Tagalog. At isa lang yung libro niya na Filipino at hindi pa natapos, yung Makamisa, which I believe is only 1 or 2 chapters. Tama po yan. At Sir Paulo, balikan ko lang yung sinabi ni Ma'am Ann kanina na doon sa mga paaralan, importante na makadevelop makadevelop na mga sangguling aklat na ginagamit sa Pilipino para lalong maraming makita, babasahin ang mga mag-aaral. At ang hamon kasi sa tanong ng ating viewer kanina, nag-comment siya, ay totoo po yan. Meron tayong mother tongue-based multilingual education. Ito ay mula grades 1 to 3, kailangan bihasa yung mag-aaral sa kanyang unang wika. Kung Ilocano, Waray, Hiligaynon, Bicol yan, Pangasinan, yun ang unang mong ituturo from grades 1 to 3 upang kumintal, tumimo sa kanya mismo. May ingrain sa kanya mismo yung unang wika niya. Pagkaraan ng grade 3, grade 4, tutungtong siya sa L2, which is Filipino. Tapos pagkaraan niyan ay English na. Ganyan pinatatatag ang wikang katutubo at wikang pambansa natin. Yan ang sistema ng ating language education sa Pilipinas. Ganyan kahusay. Kaya kung titingnan nyo sa language acquisition, importante talaga yung unang wika . Kailangan matatag yun . Kapag matatag yun, madaling kumuha ng iba pang mga wika, yung structure nun, madaling makakuha. Kaya pala may mother tongue. Oo. Yan. Importante din yun. It also, Na ganung nagiging subject. factor din kung sino yung mga kasama mo sa bahay, kung Right. sino kasama mo Yes. sa araw-araw, yung mga kaibigan mo. Naalala ko, ako, yung pinakaunang week ako, Bicolano . And then, tapos, pero hindi ako taga-Bicol. Taga-Ilocos po ako. Yung pamilya ko. And at the same time, nung dumating ako sa grades 1, 2, 3, and onwards, medyo talagang nasulong na yung English . Kasi karamihan sa mga kasama ko, nag-i-English. So, yes, I absolutely agree with that. Sir, kapag pinag-uusapan natin, before we start wrapping things up, kapag pinag-uusapan natin yung pagka-bilingual ng mga Pinoy, in fact, minsan, 3, 4 yung mga dialect. Multilingual tayo. May kasabihan na naalala ko na malambot ang dila ng mga Pinoy. Kasi kaya natin na matuto ng iba't ibang lengguwahe, pati rin yung mga accent ng iba na natuto natin . Ano masasabi mo sa husay ng mga Pilipino na maging bilingual, na maintindihan ng ang isa't isa, especially na 135 dialects, tama po ba? Ang meron tayo. Wika. Oo. Ang meron tayo dito sa Pilipinas.
ganda kasi na tayong mga Pilipino ay nagkaroon ng mahabang kasaysayan sa pagtangkilik ng iba't ibang mga wika sa Pilipinas at mga banyagang wika sa Pilipinas at naging bihasa tayo rito. Kanina nakikinig ako sa inyong dalawa, pareho kayong magaling na magsalita ng Ingles at ng Filipino. Ano? At kung titingnan ninyo, ang madulas, ano? Mas mahusay pa sa Amerikano kayo magsalita sa Ingles. Ganon tayo magaling mag-adapt, ano? Yan ay isang talino na kakaiba. Kaya yung diversidad ng mga wika sa Pilipinas ay nakatulong sa atin para madaling maka-adapt ng iba't ibang mga wika sa ibang banyagang wika sa Pilipinas, sa buong mundo. Kaya globally tayo ang unang hinahanap basta pinag-usapan ay wika. Ano? Di ba? Sir Ben, maraming salamat. We really appreciate yung time nyo dito. But of course, before we let you go, may last question po kami dito. Yes, so lagi namin itong tinatanong sa aming mga guests. The show is called Beautiful Day. Ano ang nagpapaganda sa araw mo, Sir Ben? Ang nagpapaganda sa araw ko ay tayo mga Pilipino na gumagamit ng ating wikang pambansa. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat, Sir Ben. salamat. Mabuhay rin po kayo. Benjamin Mendillo, Commissioner ng Komisyon sa Wikang Filipino. Salamat, sir, for joining us today. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Okay.